tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding babala ang ipinalabas ng Iran ngayong katapusan ng linggo laban sa anumang mapanghas na hakbang ng Estados Unidos. Hayagang binalaan ng Tehran ng Washington na maglulunsad ito ng mabilis at mapangwasak na pagganti kapag itinuloy ni Pangulong Donald Trump ang banta nitong panibagong pag-atake sa mga target sa Iran. Dahil dito, nanganganib ngayon ang buong supply ng enerhiya sa gitnang silangan habang mabilis na umiinit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Noor News, isang ahensyang pangbalita na may malapit na ugnayan sa pinakamataas na lupon ng seguridad ng Iran, ang anumang pag-atake ng Amerika sa infrastruktura ng enerhiya ng bansa ay magdudulot ng ganting salakay. Kabilang umano sa maring punteryahin ng Iran ang mga oil fields sa Saudi Arabia at United Arab Emirates, pati na ang mga gas field ng Qatar at Israel. Nagbabala ang Iran na maaaring gawing abo at lamunin ng apoy ang mga pasilidad na ito. Sa magkakahiwalay na tawag sa telepono, nakipag-ugnayan si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa matataas na opisyal ng Turkey, Pakistan at Saudi Arabia. Layunin ng mga tawag na iparating ang seryosong babala ng Iran laban sa anumang mapangahas na hakbang. Binigyang diin ni Araghchi na hindi mag-aatubili ang kanyang bansa na gumamit ng puwersa upang ipagtanggol ang pambansang interes at soberanya nito laban sa anumang dayuhang banta. Sa kanyang pakikipag-usap kay Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir at Turkish Foreign Minister Hakan Fidan, hayagang tinalakay ni Araghchi ang posibleng kahihinatnan ng mga agresibong hakbang ng Amerika. Ayon sa ulat na inilathala sa kanyang Telegram account, nagbabala ang ministro na ang patuloy na agresyon ay lalo lamang magpapalala sa kawalan ng seguridad at magpapataas sa panganib ng digmaan sa buong gitnang silangan. Kalaunan ay kinausap din ni Araghchi si Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan. Dito tahasang sinabi ng opisyal ng Iran na ang anumang pag-atake ng Amerika at Israel o ang pakikibahagi ng mga bansa sa rehiyon sa mga naturang hakbang ay haharapin ng matindi at katumbas na tugon. Ang babalang ito ay nagdulot ng malaking pagkabahala sa mga karatig bansang nagnanais lamang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at katatagan ng kanilang mga ekonomiya. Dahil sa lumalalang sitwasyon, agad na nakipag-ugnayan si Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman kay Pangulong Donald Trump noong Sabado. Ayon sa isang opisyal ng Amerika na nakausap ng Axios, ipinahayag ng Crown Prince ang kanyang matinding pagkabahala at humingi ng kalinawan tungkol sa mga plano ng Estados Unidos laban sa Iran upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng ekonomiya at seguridad ng buong rehiyon sa mga susunod na araw. Ang babala ng Iran ay inilabas ilang oras lamang matapos i-anunsyo ng hukbo ng Kuwait na matagumpay nitong nawasak ang ilang mapanganib na drone. Ayon sa Kuwait, ang mga drone ay inilunsad umano ng Iran patungo sa ilang mahahalagang pasilidad sa bansa. Ipinapakita ng insidenteng ito na ang banta ng digmaan ay hindi na lamang nananatili sa mga salita, kundi nagsisimula ng mauwi sa aktual na sagupaan sa mga estratehikong lugar. Iniulat ng militar ng Kuwait na isang pasilidad ng pamahalaan sa hilagang bahagi ng bansa at isang ari-ariang sibilyan sa Bubian Island ang tinamaan ng mga bumagsak na labi ng drone. Bagamat nagdulot ang mga ito ng pinsala sa ilang estruktura, mabuti na lamang at walang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Gayunpaman, nagdulot ito ng matinding takot sa mga lokal na mamamayan at dayuhang manggagawang naninirahan doon. Habang nagpapatuloy ang kaguluhan, nagpulong naman si Pangulong Donald Trump at ang kanyang gabinete sa Camp David noong Biyernes. Sa kabila ng tumitinding tensyon, nagpahayag pa rin si Trump ng pag-asang makakamit ang isang kasunduan. Naniniwala siyang may sapat pang kakayahan ang kanyang mga negosyador na makahanap ng diplomatikong solusyon upang maiwasan ang isang malawakang digmaang maaring makaapekto sa buong mundo. Kabilang sa mga negosyador ni Trump ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan na sina Jared Kushner, Special Envoy Steve Witkoff at Secretary of State Marco Rubio. Umaasa ang koponan na mahihikayat ang Tehran na sumang-ayon sa mga tuntunin ng isang mapayapang kasunduan. Ngunit sa likod ng mga diplomatikong hakbang na ito, nananatiling mataas ang antas ng kahandaan ng militar ng Amerika na handang kumilos kapag tuluyang nabigo ang mga pag-uusap. Gayunpaman, inamin ni Trump na unti-unti na siyang nawawala ng tiwala sa mga pinuno ng Iran. Ayon sa kanya, madalas umanong hindi tinutupad ng Tehran ang mga pangako nito, isang akusasyong madalas ding ibinabato ng Iran laban sa Washington.
Nagbabala si Trump na kung hindi magbabago ang paninindigan ng Iran, maaaring wala siyang ibang pagpipilian kundi puntiryahin ang mga estratehikong pasilidad nito sa enerhiya at militar. Nananatiling mataas ang presyo ng langis sa buong mundo mula nang simula ng mga puwersa ng Amerika at Israel ang operasyon laban sa Iran noong ika-28 ng Pebrero. Ipinagtanggol ni Trump ang kanyang desisyon sa pagsasabing sapat na dahilan ang pagpigil sa Iran na magkaroon ng sandatang nuclear upang tiisin ang mataas na presyo ng petrolyo kahit nagdudulot ito ng hirap sa mga mamamayan sa iba't ibang bansa. Ang benchmark na Brent crude futures ay umakyat ng 24% noong Hulyo at inaasahan ng mga analista na maaari pa itong patuloy na tumaas ngayong taon. Ang pagtaas na ito ay naglalagay ng matinding pampulitikang presyon kay Trump upang makahanap ng mabilis na paraan para wakasan ang digmaan. Maraming bansa kabilang ang Pilipinas ang direktang naaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng gasolina at iba pang pangunahing bilihin. Dahil sa patuloy na banta ng pag-atake ng Iran, umiwas na ang karamihan sa mga barkong pangkalakalan sa pagdaan sa Strait of Hormuz. Ang kipot na ito ang isa sa pinakamahalagang daanan ng supply ng enerhiya sa buong mundo. Ang pag-iwas ng mga barko rito ay nagdulot ng matinding pagyanig sa pandaigdigang ekonomiya, pagkaantala sa paghahatid ng mga kargamento at pagtaas ng bayad sa siguro ng mga sasakyang pandagat. Ang Strait of Hormuz ay itinuturing na ugat ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Ang anumang pagbara o kaguluhan dito ay maaaring magpahina sa ekonomiya ng maraming bansang umaasa sa inaangkat na krudo. Nagbabala ang mga eksperto na kung magpapatuloy ang krisis, maaaring harapin ng mundo ang isang matinding kakulangan sa enerhiya na hindi pa nararanasan sa makabagong kasaysayan ng industriya at transportasyon. Bukod pa rito, lalo pang nabahala ang mga kumpanya ng enerhiya nang magsimulang magbanta ang mga rebeldeng Houthi sa Yemen na kaalyado ng Iran. Pinupuntirya ngayon ng mga Houthi ang Bab el-Mandeb, ang kipot na matatagpuan sa kabilang dulo ng Red Sea patungo sa Suez Canal. Isa rin itong pangunahing ruta para sa pagluluwas ng krudo ng Saudi Arabia patungo sa mga pamilihan sa Europa at iba pang bahagi ng mundo. Ang sabay na banta sa Strait of Hormuz at Bab el-Mandeb ay naglalagay sa pandaigdigang kalakalan ng langis sa isang malaking panganib. Halos wala nang ligtas na daanan para sa mga oil tanker sa rehiyon. Ipinapakita ng sitwasyong ito ang kakayahan ng Iran at ng mga kaalyado nito na paralisahin ang pandaigdigang ekonomiya sa pamamagitan ng pagharang sa mga estratehikong daanang pandagat na mahalaga sa pandaigdigang kalakalan. Iniulat ng United Kingdom Maritime Trade Operations na nakatanggap ito ng mga ulat tungkol sa 2 insidente sa karagatang malapit sa Oman. Sa unang insidente, isang tanker ang napaulat na tinamaan ng hindi pa matukoy na projectile o missile na nagdulot ng malaking pinsala sa silid ng makina nito. Ipinapakita ng ganitong mga pag-atake na naging lubhang mapanganib na ang paglalayag sa mga rutang ito ng walang sapat na proteksyon. Sa ikalawang insidente naman, iniulat ng kapitan ng isa pang tanker ang isang malakas na pagsabog malapit sa kanilang barko matapos silang makakita ng malaking tilamsik ng tubig. Bagamat walang naiulat na pinsala sa barko, ipinapakita ng sunod-sunod na pangyayari ang lumalalang panganib sa karagatan. Ang banta sa kaligtasan ng mga mandaragat kabilang ang maraming Pilipino ay lalo pang tumitindi sa bawat oras na lumilipas. Sa kabuuan, ang banta ng Iran na tupukin ang mga pasilidad ng enerhiya sa gitnang silangan ay naglalagay sa buong mundo sa bingit ng isang malaking krisis. Habang nagpapatuloy ang matigas na paninindigan ng Estados Unidos at Iran, lalo ring nagiging makatotohanan ang panganib ng isang malawakang digmaang pang-ekonomiya. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na ulat dito lamang sa inyong pinagkakatiwalaang himpilan ng mga balita mula sa buong mundo. Isang nagbabagang balita ang ating tinutukan ngayon mula sa gitnang silangan. Nagpalabas na ng opisyal at agarang babala ang pamahalaan ng Estados Unidos para sa lahat ng kanilang mamamayan na kasalukuyang nasa rehiyon. Pinapayuhan silang lisanin agad ang lugar habang may pagkakataon pa bago pa man tuluyang sumiklab ang isang malaking digmaan dahil sa patuloy na tumitinding tensyon sa pagitan ng magkabilang panig. Ang deklarasyong ito ay sabay-sabay na ipinalabas ng mga embahada ng Estados Unidos sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan ngayong araw, unang araw ng Agosto. Binigyang diin sa babala ang lubhang komplikadong sitwasyong pangseguridad na dulot ng lumalalang hidwaan. May malaking posibilidad na magkaroon ng mga hindi inaasahang krisis at mabilis na paglala ng kaguluhan na maaaring maglagay sa panganib sa buhay ng mga dayuhan doon.
Partikular na pinapayuhan ng Washington ang kanilang mga mamamayan na maging handa sa mabilisang pag-alis sa lalong madaling panahon. Inabisuhan silang magplano ng maaga at maging alerto sa posibilidad ng biglaang pagkansela ng mga flight, biglaang pagsasara ng mga airspace o himpapawid at iba pang malalaking aberya sa transportasyon. Mahalaga umanong may sapat silang kahandaan para sa anumang biglaang deployment o paglikas. Para naman sa mga mamamayang Amerikano na kasalukuyang nasa labas ng rehiyon ngunit may planong maglakbay doon, mariing inirekomenda ng pamahalaan na muling suriin at pag-isipang mabuti ang kanilang mga balak. Kung hindi maiiwasan ang pagpunta o pagdaan sa gitnang silangan, pinapayuhan silang bantayan ng maigi ang pinakahuling anunsyo mula sa mga paliparan at mga airline upang maiwasan ang ma-stranded sa gitna ng matinding krisis. Inilarawan ng mga diplomatikong kinatawan ng Amerika ang kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan bilang isang mabilis at pabago-bagong krisis na hindi dapat ipagsawalang bahala. Ayon sa kanila, ang pamahalaan ng Tehran ay nagpapakita ng mga kilos na mahirap hulaan o kalkulahin. Ang kawalan ng katiyakang ito ang nagtutulak sa Estados Unidos na magpatupad ng mga preemptive measures upang matiyak na ligtas ang kanilang mamamayan. Sa mga nakalipas na araw, nagsagawa ang mga puwersa ng Iran ng ilang serye ng mga pag-atake ng walang anumang paunang babala sa kanilang mga target. Bukod dito, pinalawak pa nila ang saklaw ng kanilang mga operasyon patungo sa mga lugar na hindi naman dating kasali sa sigalot, kabilang na ang ilang bahagi ng Ehipto. Ang ganitong agresibong hakbang ay nagdulot ng matinding pangamba sa mga karatig bansa at sa buong daigdig. Nagbabala rin ang Washington na ang kanilang mga pasilidad ng embahada, maging ang mga matatagpuan sa labas ng gitnang silangan, ay maaari ring maging target ng mga pag-atake ng mga kaaway. Dahil dito, itinaas na ang alerto sa lahat ng kanilang tanggapan sa buong mundo. Inatasan ng mga tauhan ng Embahada ng Amerika na higpitan ng seguridad at magpatupad ng mga karagdagang protokol upang maprotektahan ang mga diplomatiko. Sa bansang Jordan, ang Embahada ng Amerika sa Amman ay naglabas ng partikular na direktiba para sa kanilang mga mamamayan. Pinayuhan silang iwasan ang paglapit o pagpunta sa mga base militar sa loob ng bansa. Ang hakbang na ito ay bunsod ng impormasyon na ang mga naturang pasilidad ay maaaring unahing targetin ng mga kaaway sakaling magsimula ang aktwal na bakbakan sa pagitan ng magkabilang panig sa buong rehiyon. Ayon pa sa ulat ng paniktik ng Estados Unidos, pinaniniwala ang target ng Iran at ng kanilang mga kaalyadong grupo ang mga interes ng Amerika sa buong mundo. Hindi lamang mga pasilidad ng pamahalaan kundi pati na rin ang mga pribadong negosyo at mga sibilyang organisasyon na may kaugnayan sa Estados Unidos ang maaaring malagay sa panganib. Kaya naman pinag-iingat ang lahat ng mga Amerikano saan man sila naroroon sa ngayon. Samantala nagpahayag ng matapang na pananalita si Pangulong Donald Trump habang nasa isang pagpupulong ng gabinete sa Camp David. Ayon sa kanya, handa ang Estados Unidos na maglunsad ng isang napakalakas na kontra-atake laban sa Iran. Binigyang diin ng Pangulo na ang opensibang ito ay magpapatuloy at magiging napakatindi hanggang sa tuluyang mawalan ng kakayahan ang Tehran na gumanti o magpatuloy sa kanilang mga banta. Inihayag din ng ilang mataas na opisyal ng depensa na nag-utos na si Pangulong Trump na ihanda ang lahat ng kinakailangang puwersa para sa isang malawakang operasyong militar laban sa Iran. Ang layunin ng planong ito ay puwersahin ang pamahalaan ng Iran na sumuko at ihinto ang kanilang mga agresibong kilos. Kasalukuyan nang nakalatag ang mga estratehiya para sa pagpapakilos ng mga barkong pandigma at mga fighter jets sa rehiyon. Ayon sa mga ulat mula sa Washington, ang planong pag-atake ay maaaring ilunsad sa lalong madaling panahon, posibleng bago matapos ang linggong ito mismo. Ang mabilis na timeline na ito ay nagpapakita lamang kung gaano kaseryoso ang sitwasyon at kung gaano kalapit ang banta ng isang direktang konfrontasyong militar. Naka-standby na ang mga sundalong Amerikano para sa anumang kautusan mula sa kanilang Commander-in-Chief. Sa gitna ng nagbabadyang gulo, iniulat ng bansang Kuwait na matagumpay nilang naharang ang ilang mga drone ng Iran na pumasok sa kanilang himpapawid ng walang pahintulot. Ang mga naturang unmanned aerial vehicle ay pinaniniwalaang naglalayong sumalakay sa isang mahalagang pasilidad ng pamahalaan. Ang insidenteng ito ay nagpapatunay na lumalawak na nga ang sakop ng operasyon ng Iran sa mga karatig na bansa sa Golpo. Bukod sa mga pasilidad ng gobyerno, tinarget din ng mga drone ng Iran ang ilang mga sibilyang sasakyan sa Kuwait. Bagamat walang naiulat na malubhang na sugatan dahil sa maagang interbensyon ng depensa ng Kuwait, nagdulot naman ito ng matinding takot sa mga mamamayan. Ipinapakita nito na walang pinipiling target ang mga pag-atake na naglalagay sa mga inosenteng sibilyan sa direktang linya ng apoy ng digmaan.
Hindi lamang sa himpapawid kundi maging sa karagatan ay may nagaganap ding kaguluhan. Isang tanker ng langis ang napaulat na inatake sa labas ng baybayin ng Oman malapit sa estratehikong daanan ng Strait of Hormuz. Ang pag-atakeng ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa barko at nagbunsod ng pangamba sa seguridad ng mga barkong pangnegosyo na dumadaan sa isa sa pinakaimportanteng ruta ng petrolyo sa buong daigdig. Ang Strait of Hormuz ay itinuturing na pangunahing daanan para sa pandaigdigang supply ng langis. Ang anumang kaguluhan o banta sa seguridad sa rutang ito ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ng daigdig, partikular na sa presyo ng petrolyo. Kung magpapatuloy ang mga pag-atake ng Iran sa mga tanker, inaasahang magkakaroon ng malawakang krisis sa enerhiya na mararamdaman maging sa ating bansa sa Asya. Para sa Pilipinas, ang krisis na ito sa gitnang silangan ay may direktang implikasyon dahil sa daan-daang libong mga overseas Filipino workers o OFW na kasalukuyang nagtatrabaho sa rehiyon. Ang kaligtasan ng ating mga bagong bayani ang pangunahing inaalala ngayon ng ating pamahalaan habang patuloy na nagmamasid sa mabilis na takbo ng mga pangyayari at sa posibleng pagsiklab ng mas malawak pang digmaan sa lugar. Agad namang tiniyak ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Migrant Workers na may nakahanda na silang contingency plan para sa mga Pilipino sa gitnang silangan. Kasama rito ang posibleng pagpapatupad ng sapilitang paglikas o repatriation kung sakaling lumala pa ang sitwasyon doon. Pinapayuhan ng mga OFW na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada ng Pilipinas para sa kanilang kaligtasan. Sa pangkalahatan, nananatiling nasa state of high alert ang buong komunidad ng diplomasya sa buong daigdig. Ang bawat bansa ay naghahanda na para sa pinakamalalang senaryo sakaling magsimula ang ganting salakay ng Estados Unidos laban sa Iran. Ang mga susunod na oras ay talagang kritikal upang makita kung may puwang pa ba para sa diplomasya o kung tuluyan nang sasabog ang isang malaking digmaan sa rehiyon.